Hindi kailanman inasahang magiging planeta ang Mars. Ayon sa isang kontrobersyal na kwento, hindi ito nagmula sa kung saan ito ngayon ay nag-orbit. Hindi ito nabuo mula sa alikabok at hindi ito kailanman nag-iisa. Ang Mars ay isang buwan. Isang buwan ng isang mas malaking planeta, isa na dati ay nag-orbit sa pagitan ng Mars at Jupiter, isang planeta na kung tawagin ay Maldek. Hindi lang basta malaki ang planetang Maldek, matanda na ito, matatag, at kung totoo ang kwento, may nakatira dito. Isang sibilisasyon nang nag-evolve doon bago pa man magkaroon ng complex life sa Earth. Naging dalubhasa sila sa enerhiya, gumawa sila ng mga machines, lumikha sila ng mga artificial intelligence, hindi bilang mga kagamitan, kundi bilang mga sistemang may kakayahang magdesisyon sa sarili. At tulad ng bawat sibilisasyon na naniniwala na lagpasan na nila ang panganib, nawalan sila ng kontrol. Hindi ito digmaan ng mga sundalo, hindi digmaan ng mga missiles, labanan ito ng enerhiya sa isang planetary scale. Ang resulta ay hindi pananakop, ito ay isang pagkalipol. Hindi lang basta natalo ang Maldek sa isang digmaan, ito ay naglaho. Na-fracture ang surface nito, na-destabilize ang core, nagkalat palabas ang mass nito. At yan ang naging asteroid belt. At ang Mars, nag-survive, nawalan ng atmosphere, nagkaroon ng isang bagong orbit, may pilat, nakahilig, bahagyang natunaw. Isang dating buwan na napromote sa pagiging planeta. Dala-dala ang geological trauma sa isang sakunang hindi siya nagsimula. Iyan ang kwento at parang science fiction ito. Ngunit may kakaibang ikinikilos ang solar system na nagsasabing ang kwentong ito ay maaaring totoo. Paano nga bang nabuo ang mga planeta? Ang opisyal na kwento, malinis at maayos. Tinawag itong accretion model. About 4.6 billion years ago, isang ulap ng gas at alikabok ang nag-collapse dahil sa gravity. Sa gitna, nagliyab ang araw. Sa paligid nito, isang umiikot na disk ng mga debris ang tila patag na umiikot sa isang plane, ang plane of the ecliptic. Dumikit ang alikabok sa alikabok. Ang mga maliliit na bato nagdikit-dikit at naging isang mas malaking bato. Ang mga bato ay naging mga planetesimal. Ang mga planetesimal ay nagbanggaan, nagmerge at unti-unting lumaki at naging mga planeta. Ang mga malalapit sa araw, masyadong mainit para sa yelo, kaya nabuo ang mga mababatong mundo. Lagpas naman sa frost line, nag-survive ang yelo, naipon ng gas at lumitaw ang mga gas giants. Simple, predictable, elegante, tila masyadong elegante. Kaya't may mga kumekwestiyon sa accretion model. Dahil ang early solar system, hindi kalmado, pagkos ay bayolente ito. Nagbabanggaan ang mga bagay sa extreme speeds, palipat-lipat ang mga orbit, gravitational chaos ang namayani. Sa kabila niya ng mga planeta ay napunta sa halos perpektong mga linya. Maayos sa mga pagitan, lahat ay gumagalaw sa parehong direksyon. Tapos ang problema sa frost line, ang mga gas giants gaya ng Jupiter, hindi dapat nag-i-exist malapit sa isang star. Ngunit nakakakita tayo ng mga hot Jupiters, halos yakapin ang kanilang sun sa ibang solar system. Maaring nagmamigrate ang mga planeta o may iba pang nangyari. At yan ang nagbubukas ng mga pinto sa ilan pang mga alternatibong idea. Isa sa mga pinakamaingay na kritiko ng accretion model ay si Thomas Van Flandern. Radikal ang kanyang iminumungkahi. Ang planeta ay hindi dahan-dahang lumalaki mula sa alikabok. Ang mga ito ay nag-form fully intact, mabilis at kung minsan ay catastrophic. At sa ilalim ng ilang mga kondisyon, maaari silang sumabog. Naniniwala si Van Flandern na ang gravity ay maaaring kumilos ng kakaiba sa maikling panahon
during formation para mag-exist sa mga large bodies nang hindi nagko-collapse. Kapag nag-fail ang stability, ang planeta ay nagkakapira-piraso, hindi dahan-dahang nababasag, marahas na sumasabog. Hindi ito science fiction, isa itong seryosong tangka na ipaliwanag ang mga anomalya na hindi kayang ipaliwanag ng accretion model. At alam mo ba na minsan ay sinubukan ng NASA ang isang katulad na idea? Bago pa man ang accretion model, meron ng fission theory. Ang sun, umiikot ng napakabilis, naglabas ng plasma sa space. Ang plasma na iyon ay lumamig, nanigas at naging mga planeta. May papaliwanag nito kung bakit ang mga planeta ay nasa patag na plane, kung bakit sila umiikot sa parehong direksyon, kung bakit tila pantay ang mga pagitan. Kalaunan inabandona ang teorya dahil hindi gaanong naunawa ng plasma physics, ngunit may ilang kakaibang pattern ang nananatili. Tulad nito, na ang mga planeta ay kadalasang may kapares. Ang Earth at Venus halos parehas ng sukat. Uranus at Neptune parang kambal. Saturn at Jupiter, mga gas giants. Tapos ang planetang Mars, masyadong maliit, masyadong magaan, masyadong malayo. Ang Mars ay parang isang tirang fragment. Ang orbit nito ay slightly oval. Ang mass nito ay hindi tugma sa kanyang posisyon. Ang surface nito ay nagpapakita ng isang marahas na kwento at ang kwento ay nagiging mas madilim. Noong 1700 si Johann Titius at Johann Bode may napansing kakaiba. Ang distansya ng mga orbits ng planeta ay sumusunod sa isang mathematical pattern. Tama ang formulang ito hanggang dumating sa Mars. Sa pagitan ng Mars at Jupiter na predict ng math ang isa pang planeta. Naganap ang mga astronomers. Noong 1801 nakita ni Giuseppe Piazzi ang Ceres, tapos ang Pallas, tapos ang Vesta, tapos ay libo-libo pa. Sa halip na planeta, isang belt ng mga durog na bato ang nakita. Iminungkahi ni Wilhelm Olbers ang obvious. Paano kung dati may planeta doon at sumabog? Ang theorized na planeta, tinawag nilang Phaeton. Di kalaunan naglaho ang idea, ngunit hindi nawala ang ebidensya. Hindi random ang asteroid belt. Ang komposisyon nito ay nagmumungkahi na dati itong bahagi ng isang differentiated body, isang bagay na may mga layers. Tapos nariyan ang Uranus, tilted, halos tagilid, parang tinamaan ng kung anuman sa nakaraan. Ang ilang buwan ay nagpapakita ng mga umbok na hindi tumutugma sa mabagal na formation. Tapos dumating si Richard Hoagland at ang Mars, hindi na lang basta isang patay na planeta. Ang Mars tila hati sa dalawa. Ang Northern Hemisphere, makinis, mababa at mas bata. Ang Southern Hemisphere, cratered, ancient, elevated. Ang tawag dyan ay Mars dichotomy at walang malinis sa paliwanag kung bakit ganyan. Tapos nariyan din ang Tarsis, isang napakalaking umbok. Sa laki nito na distort nito ang gravity ng planeta. Valles Marineris, isang canyon system. Napakalawak nito, mukhang peklat sa mukha ng planeta. Ebidensya ng ancient oceans, natuyong riverbeds, minerals na na-form sa tubig. Hindi patay na planeta ang Mars dati, may nangyaring kung anuman. At naniniwala si Hoagland, hindi natural cause ang dahilan kung bakit nagkaganito ang Mars. Ayon kay Hoagland, ang face on Mars ay parte ng isang syudad na itinayo sa Cydonia Planitia. May malalaking pyramids, mga mounds na tila nakaayos sa isang geometric pattern. Indikasyon daw ito ng isang advanced civilization na dati ay nabubuhay sa Mars. Ang face on Mars ay hindi isang patunay, pero isa itong simbolo. John Brandenburg, isang plasma physicist, may napansing kakaiba sa planeta. Hindi pangkaraniwang levels ng Xenon 129 sa atmosphere ng Mars. Sa Earth kasi, ang Xenon 129 ay iniuugnay sa mga nuclear reactions. Iminungkahi ni Brandenburg ang isang nakakakilabot na idea na dati ay may naninirahan sa Mars at dumanas ito
sa isang planet-scale nuclear catastrophe. Dalawang malalakas na pagsabog, sapat na para i-sterilize ang surface. Hindi digmaan tulad ng sa atin, mas malaki pa. At bago pa man madiskubre ang phase on Mars noong 1976 ng Viking 1 orbiter, naisulat na ni Jack Kirby ang idea na ito sa isang comics na ang pamagat ay Phase on Mars. Kahit na si Wernher von Braun sa kanyang speculative writings, isinulat ang tungkol sa isang super civilization sa Mars. Ganoon din ang remote viewing claims si Joe McMoneagle. Lahat itinuturo ang iisang lugar, isang planeta, isang nasirang mundo. Pero teka lang, dito mahalaga ang pagdududa. Ang Xenon 129 ay maaaring maproduce naturally ng ilang milyong taong bombardment ng radiation sa planeta. Ang mga katangian ng Mars ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng geology. Ang phase sa Mars, pareidolia. Sa katunayan sa mga later probes na may mas mataas na resolution, may kitang normal na mound lamang ito. Ang accretion model may papaliwanag pa din ang karamihan sa mga observations sa ating solar system. Wala naman direktang obserbasyon sa Maldek, walang intact na core, walang orbiting remnant. Karamihan sa mga scientists nire-reject ang idea, pero hindi ibig sabihin ay walang itinatago ang NASA. I mean, hindi natin alam bakit ang naunang images ng planetang Mars nilagyan ng orange o red filter, malayo sa totoong kulay nito. Sa kabila ng lahat ng yan, may ilang nagkatotoo sa predictions ni Hoagland. Dating may liquid water ang Mars, dati ay mas makapal ang atmosphere. Geologically active ang Mars nang mas matagal kaysa sa inaasahan natin. Kahit ang mga kritiko ay aminado, hindi kumikilos ang Mars ayon sa nararapat at gayon din ang solar system. Nariyan pa din ang asteroid belt, tila mukhang sira pa din ang Mars, tilted pa din ang Uranus. Maaring hindi kailanman nag-exist ang Maldek o baka nabubuhay tayo sa bunga ng isang bagay na halos hindi natin maintindihan. Isang solar system na nag-survive sa sarili nitong sakuna. At kung ang mga planeta ay maaaring marahas na mamatay, ang tanong ngayon ay hindi kung ano ang nangyari sa Maldek, kundi kung maaari ba itong mangyaring muli. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.